Kinabukasan maaga akong nagising para sa trabaho. Maulan pa rin kaya kahit malamig ay mas pinili ko pa ring maligo. Good morning, Althea! Everyone greeted me as soon as I entered the office. Nginitian ko sila. Morning, I greeted back. Saan ang good? Marga laughed. Hindi kasi good ang morning ko. Ang kati-kati na lalamunan ko dahil naulanan ako kahapon. Hala, inom ka na ng salabat. Baka ubuhin ka bigla niyan habang nagsasalita. Sheena suggested. Yes, bumili na ako habang papunta ko rito. Kanina pagkagising ko biglang namigat ang katawan ko at nananakit ang lalamunan ko kaya panigurado lalagnatin ako nito. Tapos naliligo pa ako. Uminom na nga lang ako ng gamot at nagbaon na rin kung sakali mang sumama ang pakiramdam ko. Naglalakad na ako patungo sa kubikulo ko at nilagay na ang dala kong bag doon. Wait, saan ba si Sharon? Absent ba siya? Tanong ko nang napansin kong bakanting mesa ni Sharon, nakatabi ko lamang. Althea, tinatanong pa ba yan? Siyempre confirmed ng pagbubuntis niya and sis, she is already on her 2nd month. Sheena answered. I laughed. Pakiramdam ko tuloy nakikichismis ako. Sana all nag-maternity leave, said Marga. Natawa kaming lahat sa sinabi nito. Tinukso pa ito ng mga katrabaho naming lalaki. Ngunit hindi na ako sumali at umupo na lamang sa silya kaharap ang computer. I checked my email before doing the things that needed to be done before the newscast. I edited some parts and replaced them with new ones. Umidlip ako sandali sa mesa ko nang matapos ko ng mga gawain. Pakiramdam ko kasi namimigat ang ulo ko. Hindi ko alam kung dahil ba to sa nakatutok ako sa computer o sadyang masama lang talaga ang pakiramdam ko. Althea, are you okay? I heard Paloma's voice. Ngumiti lang ako rito at tumango. Yes, medyo naulanan lang kahapon, I answered. Teka, nilalagnat ka ba? Do you have your medicine? Salvi worriedly asked. Yes, I brought some. Tsaka, hindi naman ako nilalagnat, medyo inuubo lang. I faked a smile and slightly cleared my throat. We're still in the middle of our briefing before the newscast, pero naputo lang na napansin nila ang paminsan-minsan kong pag-ubo. Gusto ko man itong pigilan ngunit nangangati talaga ang lalamunan ko. Kaya nga kanina bago ako umalis ay gumawa na ako ng luyang tsaa na ngayoy baon-baon ko imbes na kape. I think she needs to rest. Liam's deep voice covered the room. Rest? No! Para saan pat nandito na ako? Hindi ko kailangan ng pahinga. Hindi naman kaagad mawawala itong ubo ko kapag ipagpapahinga ko. No, Liam. I'm fine. Seriously. Don't worry. Nagbaon naman ako ng salabat. Saka pa nga ako hindi ako uubo mamaya. I tried to lighten up the mood. Hindi naman ako nabigo at napatawa ko sila. Maya-maya pa ay natapos ng sandaling pagtitipo namin at naghahanda na para sa programa. Nang magsimula na hindi ko maiwasang hindi mapapatigil sa pagsasalita para lang pigilan ang sariling maubo. Alam kong sa ganyang klaseng akto ay maaari na akong mapahiya sa publiko, ngunit sinikap ko pa rin magpatuloy. Tuwing commercial break naman ay todo inom ako nitong tsaang gawa ko para lang matigil itong kati sa lalamunan ko. Pagkatapos na yun ay nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko roon upang umalis pabalik sa opisina at nang makapagpahinga saglit. Katulad ng nakagawian ko'y sinapawan ko ng hooded sweatshirt ko ang suot kong sleeveless formal dress. Mabuti na lang talaga at may isa pa akong sweatshirt na reserba dahil nabasa kahapon ang lumang paborito kong suotin. Mas maganda sana yun dahil may kalakihan at makapal kesa nitong isa. Ngunit mabuti na rin ito. Kahit papaano hindi naman ako nakaramdam ng panlalamig. Pero habang dumadaan ng mga oras ay mas lalo yatang lumalala ang pakiramdam ko. Narinig ko pa ang mga nag-aalalang mga tanong ng katrabaho ko. Ngunit tanging tango at iling lamang ang itinutugon ko sa kanila. Lalagnatin na yata ako nito. Gusto ko nang umuwi. Ngunit pakiramdam ko'y tinatamad akong kumilos. I stayed in that position for almost 1 hour before I finally lifted myself up from the table and leaned back in my swivel chair while my eyes were still closed. Shit naman kasi. Kung sana lang ay hindi ako nagpakatanga kahapon, di sana hindi sana ako lalagnatin ngayon. Unti-unti na naman ako nilamon ng antok. Kaya lang ay nararamdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko ngayon ay nasa mesa lamang, kung saan nakatukod ang isang kamay ko. Nangihina man ay sinubukan ko pa ring imulat ang mga mata ko at umalis sa pagkakasandal upang abutin ang cellphone ko. I saw you on TV. You are not feeling well. You can't lie to me. Bakit ka pumasok sa trabaho?
Hindi ka ba umiinom ng gamot? Come on, Althea. Stop overworking yourself. I'm telling you. I swear I will tell nanay about your deeds. Alam kong ayaw mong sabihin sa kanila dahil ayaw mo mag-alala sila sa'yo. I'm going to visit you in your unit. I will just leave these groceries I bought. The last time I checked, paubos na ang laman ng fridge mo. Take care. What the? Tinatakot niya ba ako? Saka ano to? Now he is acting like he cares for me. Ang kapal naman ng pagmumukha niya. Hindi man lang marunong mahiya. Hindi ko ito binura. Pagkos ay nagtipa ko ng sagot sa mensahe nito. Gago! Pagalit kong pinindot ang send, buhat ng sobrang galit ko. Pero sa kamalas-malasan ay ubos na pala ang load ko. Kaya hindi ko man lang ito nagawang ipabasa sa kanya. Inis ko na lamang pinatay ang cellphone ko at inilagay yon sa mesang kaharap ko. Pakiramdam ko tuloy ay nawala bigla ang bigat ng katawan ko. Dahil mas tila nanguna ang galit na nararamdaman ko sa lalaking yon. Ayaw ko man ngunit pinilit ko pa ring iangat ang sarili ko para umuwi na. Wala na. Mas lalo yatang lumala itong lagnat ko dahil lubog ako sa aircon ng mahigit 8 oras. Katulad ng inaasahan ko, bumungad sa akin ng malakas na ulan pagkalabas ko ng gusali. Mabuti na lang talaga at dala ko na yung foldable umbrella na iniwan ni nanay sa kondo ko. Pagkarating ko ng condo unit ko ay nangihinang ibinagsak ko ang aking sarili sa kama. Habang patuloy pa rin hinihilot ng mga daliri ko ang sentido ng ulo ko. Anong oras na ba? Hindi ko na alam at wala akong ganang iangat ang sarili ko para lang tingnan ang oras. Ayaw ko rin kunin ang cellphone kong nasa bulsa lamang ng bag kong nasa gilid ko lang. Simula pa kanina noong natanggap at nabasa kong mensahe na galing sa lalaking yon, ay hindi ko na ulit sinubukan pang buksan at tingnan ang cellphone ko. Mas lalo lang yata akong mag-iinit nito at baka mamaya ay sasabog na dahil sa sobrang inis. Suot ko pa rin hanggang ngayon itong hooded sweatshirt ko na malaking tulong upang maibsan ang panlalamig ko. Hinubad ko ang suot kong sapatos gamit lang rin ang mga paa ko habang nanatili pa rin ang katawan ko sa kama. Pagkatapos ay inakyat ko ng mga paa ko at nang matakpan na ang mga ito ng kumot. Shit, I can't be like this. May bukas pa at hindi ako maaaring umabsent sa trabaho. Bukas na bukas ay posibleng babiyahe ako patungo sa mismong lokasyon kung saan tatama ang bagyo. Hindi pwedeng magtagal itong lagnat na ito hanggang bukas. I groaned in so much frustration. Gusto kong gumaling kaagad ngunit heto't humihiga lang ako. Wala man lang ginawa. Hindi man lang nagluto ng makakain. Hindi man lang uminom ng gamot. Damn, Althea. Kung hindi lang sana masama itong panahon, baka tinawagan ko na si nanay dahil kailangan ko ang tulong niya. Pero wala. Wala na akong magagawa pa kundi ang magsumikap mag-isa para sa sarili ko. Kailangan kong gumaling para bukas. Pinilit kong iangat ang sarili ko galing sa higaan, kahit na gustong gusto ko pang matulog. Bagsak balikat akong nagtungo sa closet upang kumuha ng pampalit kong damit. Pikit matang hinubad ko lahat ng saplot ko sa katawan at isinuot ang pambahay kong damit. I forgot to close the door. But who cares? Ako lang naman ang nakatira dito kaya bakit iisipin ko pa yan? Ito yata ang unang beses kong lagnatin nang wala si nanay sa tabi ko. Bihira lang kasi akong lagnatin. At sa pagkakaalala ko ay noong junior high school lang ako nilalagnat ng grabe dahil sa dengue. Ngayon naman nagtatrabaho na ako ay simpleng sakit lang ng ulo ang nararamdaman ko. Iinom lang ako ng gamot at tapos. Bumalik na ulit ako sa kama at sandaling umupo roon upang hanapin sa drawer na katabi lamang ng kama ang Vicks VapoRub. Kinuha ko ito at nagsimula na magpahid sa aking noo at leeg. Ipinikit ko ang mga mata ko at dinamdam ang lamig ng ointment. Mahigit 5 segundo rin akong nanatili sa ganoong posisyon bago ko napagdesisyon ng tumayo at lumabas ng kwarto upang kumuha ng maiinom kong gamot. Hindi ako pwedeng magkasipon. Wala naman akong alam kung anong iinumin kong gamot. Pwera na lang sa Bioflu na para sa trangkaso. Napasa po ako sa noo ko nang maisip yon. Ay, ang tanga ko. Impluwensa nga, diba? Nag-aaral ka ba talaga, Althea? Iwinaksi ko na lamang ang isiping yon at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa kusina. Malapit lamang sa malaking bintanang gawa sa salamin ng medicine cabinet. Kaya habang binubuksan ko ang maliit na pintuan ng lagayan ay nakadungaw naman ang mga mata ko sa labas ng gusali. Galing dito sa itaas ay kitang-kita ko ang mga dahong nagsasayawan sa himpapawid, kasabay ng malakas na hangin. Sa ibaba naman ay may iilang mga taong nagsitakbuhan. Ang iba naman ay bumaliktad na ang payong gawa ng hangin. Binalingan ko na ulit ang katabing medicine cabinet at nakahanap na ng gamot. Bulak,
betadine, bandage, hydrogen, peroxide, cotton buds, box of band-aid, yun lang ang bumungad sa akin pagkabukas ko sa medicine cabinet. Bahagya kong inisog ang malaking lagayan ng bulak at baka natakpan lang ito, ngunit wala. Hinalungkat ko na't lahat-lahat ngunit wala pa rin akong makapanggamot. Napasimangot ako. Hindi na ako nag-abala pang ayusin ang mga bagay na ginulo ko roon at isinara ito. Walang ganang naglakad papalapit sa hapagkainan at pabagsak na umupo sa isang upuang andoon. Shit, mukhang kailangan kong magtiyaga sa Bix ko. May pharmacy naman malapit dito sa residential building na tinutuluyan ko. Ngunit nangihina ang loob ko sa tuwing lalapat ang mga mata ko sa labas ng bintana nitong kusina. Sobrang lakas ng ulan at hangin. Mamayang 6:00 paniguradong maglalandfall ang bagyo, kaya mas lalong hindi na ako makakalabas nitong gusali. Kung tawagan ko kaya si James, magpapabili ako sa kanya ng gamot. Nagpakawala ako ng buntong hininga pagkatapos ay parang baliw na umiling. Hindi pwede. Ayoko siyang maistorbo. Ayaw kong humingi ng tulong. Ayaw kong makaabala. Ayaw kong maging istorbo. Ngayon anong gagawin ko? I traveled my eyes inside the kitchen and finally stopped when I saw the fridge. Great! I will cook for myself. Tumayo ako galing sa inuupuan ko at nagtungo sa fridge upang maghanap ng lulutuin ko. Napagplanuhan kong magluto ng sinabawang gulay o di kaya'y lugaw para naman mainitan itong sikmura ko. Pero sadyang sawi talaga ako sa araw na ito dahil bumungad lang sa akin ang malinis at walang kalaman-lamang palamigan. Wala man lang akong nakitang kahit anong pwedeng ulamin doon, kundi ang isang garapon lang ng siling pula at bawang lang. Shoot! Paano at biglang naubos ang mga pagkain dito? Alam kong kaunti na lang ang laman nito kanina bago ako umalis. Pero anong nangyari? Diyos mio, sana talaga'y nag-grocery na ako habang hindi pa masama ang panahon at sobrang haba pa ng bakanting oras ko. Kung minamalas ka nga naman, bakit ngayon pa tadhana? Sa lahat ba naman ng pagkakataong pwede mo kong tapunan ng kamalasan ay ngayon pang masama ang pakiramdam ko? Isinara ko na lang ulit ang palamigan at padabog na naglalakad patungo sa rice cooker upang tingnan ang dukot na naiwan doon. Okay na to. Bulong ko sa sarili nang makita ang hindi gaanong karaming natirang kanin doon. Hindi na kasi ako nagsaing kaninang umaga dahil may natira pa namang ulam kagabi. Saka ako lang naman mag-isa rito. At hindi rin ako gaano kalakas na kumain. Sinalinan ko ito ng kaunting tubig, pagkatapos ay inilabas ang kaserola roon. Inilipat ito sa kalan katabi nito. Ngayon ko lang nasubukan gumawa ng lugaw dahil kadalasan talaga ay si tatay ang nagluluto nito para sa amin. Dahil din kay tatay ay mas nakahiligan kong lagyan ito ng asin kesa sa asukal. Habang naghihintay ay saglit ako nagtungo sa sala upang kunin ang laptop ko roon. Maya-maya pa'y bumalik na ako sa kusina at inilapag yun sa hapagkainan. I-check ko lang ang email ko at baka mamaya ay may importanteng mensahe pala akong hindi nabasa roon. Binisita ko na rin ang mga social media accounts kong mukhang mag-iisang buwan ko nang hindi binubuksan dahil sa kawalan ng gana. Hindi katulad ng ibang reporters at news anchors, nakatrabaho ko, bihira lang akong nagpo-post dito. Well, I am more active in Insta dahil sa ako palagi ang napagtitripan nitong si James. And by the use of his camera, he likes to take candid photos of me. He is great though. Kasi kahit na anong gawin kong pag-iwas at pagkilos ay maganda pa rin ang kinalalabasan. I visited my Facebook account after checking my Instagram. Too many friend requests, unread messages, and notifications pero hindi ko na lang ito pinansin at nag-scroll lang upang magtingin-tingin. Some of my workmates are live streaming. Yes, they do the vlogging. Most of their vlogs were talking about a day in their life as a reporter. O kaya naman ay morning routine nila bago umalis sa trabaho. Wala naman akong interes sa ganoong mga bagay. Kaya nga minsan napapaisip ako kung paano nagtapos ako sa kursong ito at nagtrabaho kung gayong hindi naman ako pala sa lamuha. Bahagya akong natawa nang maisip ko yon. I am more interested in business. Seriously. Pero sa tuwing naaalala kong pangarap namin ni nanay at tatay noong bata pa ako, ay tila ba iyon ang nagtutulak sa akin upang pasukin ang larangang ito. They are my inspiration in pursuing this career. Walang kahit na anong pagsisisi ang nararamdaman ko. First year college pa lang ako ay nakaramdam na ako ng tuwa at pagkakomportable sa kursong ito. Matapos kong libangin ang sarili ko sa laptop ko ay tuluyan na itong pinatay at ibinalik na ulit sa sala. Dali-dali rin naman akong bumalik sa kusina upang i-check ang niluto kong lugaw.
At nang makitang malapot na ito'y inilipat ko ng lahat ng laman sa kaserola na mangkok. Bahagya akong tumingala upang kunin ang maliit na lagayan ng asing nakapatong sa estante ng kaharap ko at nilagyan ng niluto kong lugaw bago ko ito dinala sa hapagkainan. Gamit itong kutsarang hawak ko sinimulan ko ng paghaluin ng lugaw at asin. Habang ang bibig ko naman ay abala sa pag-ihip nitong umuusok pang lugaw. Ang sarap sa pakiramdam sa tuwing natatakpan ng mainit na usok ang mukha ko. Ipinatong ko ang dalawang paa ko sa upuan at niyakap ang mga tuhod ko habang patuloy pa rin ako sa paghahalo nitong pagkain ko. Ang init ng pakiramdam ko sa loob ng katawan ko, samantalang nanlalamig naman ang panlabas ko. Kaya siguro namamawis ng mga paa kong may suot ng medyas. Ang init pa ng hininga ko kaya walang silbi ang pag-ihip ko rito sa mainit kong lugaw. Kaya ang ginawa ko ay saglit ko itong iniwan at nagtungo sandali sa sala upang buksan ang TV. Ano na kaya ang update tungkol sa bagyo? Baka imbis na bukas pa ito ng umaga magla-landfall ay biglang mamayang gabi na. Itinaas na sa signal number 4 ang mga lugar na nasa northern part ng Luzon habang papalapit ang bagyo. Kaya ang iilan sa mga barangay ng mga apektadong lugar ay nagsimula ng lumikas. Ayon nga sa Pag-asa ay aasahang mas titindi pang lakas ng pag-ulan at hangin mamayang hapon ng alas 4. Habang nakikinig sa balita ay hindi ko maiwasang mapailing. Sina nanay, bantayan niyo po sila doon, Diyos ko. Huwag niyo naman po silang pabayaan doon. May mga bata at lalong mas matatanda na sila nanay, kaya nahihirapan na sila sa pag-aasikaso sa bahay. Gusto ko man silang tawagan o i-text man lang para mangumusta, ngunit ubos na ang load ko. Bukas na bukas magpapaload ako. Piho akong gagaling na ako bukas. Alas 2 pa naman ng hapon ang pasok ko sa trabaho dahil night shift ako sa tuwing araw ng Sabado. Kaya may oras pa ako mag-grocery sa supermarket na katabi lamang nitong gusali. Dadaan na rin ako sa butika para bumili ng gamot dahil paniguradong mauulan na naman ako nito dahil lalabas ako ng gusali para sa coverage ko. Ibinalik ko ng remote control na hawak ko sa lamisita at bumalik na sa kusina upang kunin ang luto kong lugaw. Katulad ng posisyon ko kanina, sabay kong ipinatong ang mga paa ko sa inuupuan ko at niyakap ang mga tuhod ko pagkatapos ay nagsimula ng kumain. Tahimik lamang akong kumakain habang nakatuon pa rin ang atensyon ko sa malaking bintana ng nasa harap ko. Nakakabinging pakinggan ang tunog ng ulan at hangin na nanggagaling sa labas. Tapos ay sobrang tahimik pa rito sa loob at tanging TV lang ang lumilikha ng ingay. I was in the middle of eating but suddenly I heard the doorbell ring. Nabitin sa ereng kutsarang may lamang pagkain na isusubo ko pa sana. All of a sudden I felt something inside me that urged me to stand up from my seat and went to open the door. Damn! Was it James? If so, I would be so glad because I badly need his help. Wala na akong paki kung pagtatawanan niya lang ako dahil ako mismong tumatanggi sa kanyang mga alok na tulong. Ngunit heto't ako pang hihingi ng pabor sa kanya ngayon. I was full of hope not until I opened the door and to my disappointment, that fucking face showed up instead. Nawala ang sayang nararamdaman ko kanina at napalitan ng inis. How are you? Did you already drink your medicine? Iyon kaagad ang sinabi niya ng tuluyan nang magbukas ang pintuan. Nabasa ko ang pag-aalala sa mukha nito, dahilan ng agaran kong pag-iwas ng tingin. I looked down on his hands when I noticed something there. His both hands were holding a reusable bag. From here I can see the green leafy vegetables and some other uncooked foods inside. Was that for me? I secretly pinched myself in frustration. Shit lang. Ano ba tong pinag-iisip ko? I cleared my throat before talking. Don't tell me you left something again. No, I came here to give this. I also bought medicine and ointment for your cough. Bahagya nitong iniangat ang dalang mga pinamili. He was still wearing his business attire, and his hair was still fixed, but seeing him holding those grocery bags, it was just making him look informal. I must admit I really needed those. Pero ang makitang sa kanya yun galing, mas pipiliin ko lamang ang magtiyaga sa lugaw na ginawa ko at sa ointment na tanging mayroon lang ako para maibsan ang pangangati ng lalamunan ko. No, hindi ko kailangan ng mga yan. I lied. Umiling lamang ito. You need this, Althea. You're not feeling well. At wala si nanay rito para alagaan ka. Wala akong gana para makipagsigawan sa lalaking ito. Wala akong sapat na lakas at mas lalo lang sasakit itong ulo ko. No thanks. Iuwi mo na lang ang mga yan, baka mas kailangan mo. I bought some for myself. Puno pa ang fridge ko.
I lied again. Pero mukhang hindi ko ito napaniwala dahil sa ipinapakita nitong muka.